Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa pangunahan nating problema. At alam ko na alam natin lahat ng pangunahing problema ng ating bansang Pilipinas ay tungkol sa disabang na pagkain. At ayon ko sa isang magbasahin, ang ating bansa ay number 1 sa buong Asia na kulang sa suporta ng pagkain sa ating nakulangan sa pagkain. Na hindi po alam naman ating lahat na mga presyo ng bigas, parang nagtanga kami ng isang araw na yung bago na sa nag-usap kami. Sa presyo ng bigas na nung nakarang linggo, ganito lang presyo kung matapos ng isang linggo, ang taas naman ng presyo ng bigas. So yun po, mga kapatid, talaga mataas ng presyo ng isda, karne, ng gulay, pati ang negro talagang patuloy ang mataas ng presyo. So napapis mo ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain ngayon. At yun nga, alam ko mga kapatid na masabi natin na kulang na kinikita ng ating mga kamandahan o inandahanan na makabili sa pagkakamustasyang pagkain para sa mga anak natin. So, ang resulta na kalimitan ng ganong pagkulang ay yung banso ng ating mga anak kulang sa timbang na napiktado ang pag-iisip ng karamihan nating mga bata Pilipino. So, yun nga po, dahil sa pagkulang isang instant noodles na ng ating nabibili na halos ay yun na lang ang ating kayang bilhin kung lang na sigura ng pabis sa atin. So, pamili naman natin o hindi, pagkain ang pinakasabdulan po ng dahilan ng pagiging balisa ng bawat tao. So, ngayong umaga, bago tayo mag-isa sa hapag ng Panginoong Hesus, mag-aaral muna tayo doon sa pang-apang bahagi ng panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na tinatawag natin ngayon na the Lord's Prayer. Mga kapatid, bago po natin simulan sa pag-aaral, tayo na mag-aayag ng dalangin. Panginoon, sa aming mga manahal, hindi po salamat sa magandang umaga, salamat po sa kalakasan na magbigay mo sa amin. Ganun din sa pagkakataong Panginoon na kami ay minahapag mo na po ay magsamba, maglingkod sa iba ngayong umaga na dalayan po sa Panginoon, na po linisin mo kami patawarin sa mga di kalulutulot na kami nagawa. Dalayan po Panginoon sa oras na ito na makapagin po ang bawat sa amin, na makarinig ng inyong salita. Dalayan po Panginoon na gamitin po ang lingkod. Gamitin po ang aming gabi upang narinig ng bawat sa amin sa inyong nais para sa amin. Maging paalala sa dalang salita Panginoon na magiging kalakasan at hamon sa bawat sa amin. Salamat po sa muli, sa magandang umaga. Binabit ko po ngayon ang dating papuri. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yun po mga kapatid, sa ating konteksto sa Lucas chapter 11 verse 1, hindi rin po ng alagad ng Panginoong Jesucristo ang ganitong panalangin. Panginoon, tulungan po kami manalangin. Kaya po ng nabanggit ko bilang sagutan mga kapatid, binigyan sila ng Panginoong Diyos ng isang panalangin na pagkaraniwan na ating narinig o tinatawag natin Lord's Prayer. O maaaring tawagin itong Disciples Prayer. Din po, ang panalangin ito
na matatagpuan din sa Mateo chapter 6 verse 19 to 30 at Lucas chapter 11 verse 1 to 3 ay isang buwaran, halimbawa ng lahat ng totoong panalangin na ngayon sabi na po ating isaalang-alang ang dilim. Nasabi na po dito, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ang panalangin po ito ay pang-apatang ng hiling o petisyon na napapaloob sa Lord's Prayer. Ang unang tatlo po ay may kaugnayan sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang interest. Una, ang kanyang pangalan. Sabi nga po dito, Ama, sambahin mo ang pangalan mo na makikita po natin sa Mateo chapter 6 verse 9. Pangalawa, ang kanyang kaharian. Dumating nawa ang kaharian mo, Mateo chapter 6 verse 10. At pangatlo, ang kanyang pong kalooban. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, kaya hindi naman sa lupa. Mateo chapter 6 verse 10. At ang pang-apat po ay patungkol sa pagkain. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw. Mateo chapter 6 verse 10. Nais niya po mga kapatid ng pagkain ay sumasagisan lamang sa mga pangailangan pisikal ng tao. Sa kasaysayan po sa Biblia, ang tinapayan siyang pangunahing pagkain noon sa araw-araw ng mga Israelita. At ang Panginoon Diyos ang bibigyan ng pagkain sa tao, masama man siya, mabuti, kung kinikilala natin ang Panginoon Diyos bilang sabi nga po ay Panginoon na kapagbigay, kinikilala din natin siya bilang Jehovah Jireh. Mga kapatid, may tatlong bagay po na kailangan natin sa Panginoon Diyos. Una, para po sa pisikal na pangailangan. Yung bahay, pagkain, at saka po yung gamit. Pangalawa naman, para sa emosyonal na pangailangan na hindi na po katatagan, kumpiyansa, at pagpapalaga sa sarili, at yung pong pang-apat, para sa spiritual na pangailangan natin. Ito ay mapupuno lamang sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. At ngayong umaga mga kapatid, himay natin ang mga salita nito na nakapaloob sa pag-araming upang sabi nga po ay maintindihan natin kung paano tayo pinagkakalooban ng ating Panginoon Diyos ng ating pangailangan. Ako nung palagi mga kapatid na ibigay, give. Ang salita nito po ay pablikan na nakasalalay sa ating Panginoon Diyos ang lahat-lahat. Sabi ng isang mangaral, ang mga pangailangan natin ay ibinigay ng ating Panginoon Diyos upang tingalain siya bilang tagapagbigay nito. At kung tayo ay nagdarasal ng ibigay, mga kapatid, humihingi tayo sa ating Panginoon Diyos ng tulong. Nilalagat natin ang ating pangangailangan, hindi o sa ating pangangailangan, hindi na at yun nga po mga kapatid. At ganun din, humihingi tayo sa ating Panginoon Diyos ng may kalayaan ng pagkapalisan. At alam ko, madalas, karamihan sa atin, ay ganito ang laman ng puso. Paano kaya kami makatawid sa susunod na linggo? At sa kanyang, sabi na kong kalagayan, inaamin natin na sa sarili natin kakayanan na doon nga, sa sarili natin kakayanan na akla
ang ating Panginoon, hindi po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkabalisa, mga kapatid, ay itinatanim ng Diablo. Gustong-gusto ng Diablo na tayo ay sa pinapong ay mabalisa. Hindi makampante sa ating sarili sa ganitong kalagayan. Kaya yun po, tayo ay bigo na sabi nga ay makita na walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Ayon po sa Santiago o James chapter 4, verse 2, sabi nga po dito, kayo'y nag-iimbo at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipag-baka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisisi. Nais po ng Panginoon Diyos na siya o sa kanya natin hanapin ang lahat-lahat ng mga bagay. Sa panahon na hindi natin alam ang gagawin, ang Panginoon Diyos po ang sabi na pinagagalingan ng karunungan. Sa panahon na parang ang lahat ay bumabagsak sa atin, ang Panginoon Diyos po ang pinagmumulan ng tulong at sabi nga, yung kasiglahan. Kung mawalan tayo halimbawa ng lakas, ang Panginoon Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas. Kapag sabi nga ay ang kapaligiran natin ay wala ng pag-asa, siya ang ating dakilang Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kung tayo ay nagpupulihanan, ang Panginoon Diyos po ang pinagmumulan ng kapayapaan. Kung tayo minsan ay nayayamot, ang Panginoon Diyos ang pinagmumulan ng tiyaga. Kung tayo ay nalulula na dahil sa bigat ng mga problema, ang Panginoon Diyos po ang pinagmumulan ng kaligtasan. Ang Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng napakadakilang pangako ayon po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos chapter 4 verse 19 hanggang 13. Sabi nga po dito, at pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayon ay sumaating Diyos at Ama ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Napasan niyo siguro mga kapatid ang salita nito ay bigyan at ang nasa isip natin na dito ay minsan ay autos. Hindi po mga kapatid. Ang dasal po na ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw ay nananamugan ang pag-amin natin na walang hindi kayang ibigay ang ating Panginoon Diyos para sa atin. Okay. Na iba, kailangan lang po natin na humingi. At yung po pangalawang punto mga kapatid, sa amin, tatandaan po natin mga kapatid na ang dasal ito ay hindi, sabi nga, ay makasarili. Hindi tayo tinulo ng ating Panginoon Jesus ng ganito, ibigay mo sa akin ang aming kakanin, mo sa akin ang ngayon ang aking kakanin sa araw-araw. Kundi, sabi nga po dito ng Panginoon Jesus, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Ginamit po ang amin, mga kapatid, sa panalangin ito upang hindi tayo nakapokus sa ating sarili naman. Kundi, kasama po ang ating kapwa. Sinasabi po ng Panginoon Jesus na dapat isama sa panalangin na ipanalangin ang mga pangailangan ng ating kapwa. Sa Mateo chapter 25 po, verse 34 hanggang 36, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, kung magkagay sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na handa sa inyo, buhat ng itak ang sanglibutan. Sa
sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo ako pinatuloy. Naging buwag at inyo ako pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo ako dinala. Ako'y nabilanggo at inyo ako pinarulan. Kung matatandaan po ninyo mga kapatid, ang alam nito kung saan nagulat sila at sinabi ng hari dahil nabala sila sa kanilang mga aligada, sa kanilang mga buhay, at hindi nila napagtanto na nakaligtaan nila ang karagahan ng kanilang nabuhay. Ang pangatlo pong bahagi na ngayon na makabasa po natin sa turo ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, ito po ay napapaalala sa atin ang lakad ng isang Kristiyano ay pang-araw-araw. Hindi ka isang araw lamang. At sa araw-araw po, kailangan natin mapabago ang kalakasan ng katiyagaan na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos lamang. Kung tayo ay bilanggo ng nating buhay, ganito po ang nasa isip natin. Sana ay maulit-ulit o sana ganun pa din. Tayo po ay nabubuhay sa kalungkutan, hindi sa atin na ay naging pamubon sa nakaraan. Mga kapatid, walang mangyayari sa buhay natin at ang kinabukasan natin ay maapektuhan din. Sabi nga, magiging malungkot din. Kaya nga po, tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesus na sabi nga po ay mamuhay sa kasulukuyan. Sinabi niya ito sa Mateo chapter 6, verse 31 hanggang 34. Mga kapatid, ito po sabi niya. Kaya huwag kayong abalisan ng mga sabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming darating. Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hindi. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idadagdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kalawan ang kanyang kasamaan. Kaya nga po ang bahagi ng panalangin na ngayon ay hindi utos kundi sabi na po isang pangako ng lahat ng pangailangan natin ngayong araw ay ibibigay ng ating dakilang Diyos ngayong araw din ito. Ang pangatong bahagi ng aming kakanin sa araw-araw. Ang kanya niya po mga kapatid na manalangin, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw ay hindi, sabi na po paanyaya na humingi ng lahat ng gusto natin. Sapagkat sabi sana niya sa dasal, doon sa itinuturo niya mga kapatid, ibigay mo sa amin ang lahat ng gusto namin araw-araw. Kundi, mga kapatid, ang sinabi niya, ginawa niyang simple ang panalangin dahil sa kahalagahan po ng tinapay sa tao. Tinapay ang mga, sabi na, pinakapangunahing pagkain ng panahon ng Panginoon Jesus sa bayan ng Israel. Sa ating mga karamihang Pilipino ngayon, siyempre, katangkos po natin sa ating panahon niya ay bigas o kanin. Ang aming kakanin sa araw-araw o daily po sa English. Sa bahagi ko ng Lord's Prayer ay isang sabi na po, hiling sa ating Panginoon Diyos na ibibigay niya ang nararapat na kailangan natin sa buhay. Pansinin po ninyo ang provision ng ating Panginoon Diyos sa bayan ng Israel kung lumabas sila sa pagkalipid po doon sa Egypto. Opo,
marami siguro ang sabi nga po ay nadala nilang mga gamit, pero hindi naman nila kakayanin na sabi nga po ay buhatin lahat ng kakainin nila sa ilang taong sa loob po ng sabi nga tumigil sila sa ilang 40 taon bago makapasok sa lupang pinangako sa kanila. At paano po nabuhay ang mga milyones na Israelita sa ilan sa loob ng 40 taon? Makikita po natin ito sa Exodus chapter 16 verse 4 hanggang 5. Sabi po dito, nang matangay sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, kayo'y aking paulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw. Upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Ang mangyayari sa kaanong araw na sila'y magkahanda ng kanilang dala na ibayaw ng kanilang pinupulot sa araw-araw. Kada araw, binigyan po ng ating Panginoon Diyos ng mana, karne at tubig ang mga Israelita. Binigyan sila ng mga pangailangan araw-araw. Ngunit, sabi nga po, maaari lang silang kumuha ng sapat na mana para sa sa isang araw lamang na pangangailangan. At marami sa kanila nang kumuha ng sobra, pero yun po, napalis din sa kinabukasan. Maliban lamang sa araw po bago, sabi nga ay magsabat, kung saan pwede sila kumuha ng mana para sa 2 araw, o para sa kinabukasan din. Kukuha sila ng pagsabado o pag ikalim na araw na, yung para sa kinabukasan, kukuha sila ng pangbukas. So, hindi po yun napapanis. Ngunit, yung pong para sa araw-araw naman, sa susunod na linggo, para sa araw-araw, para sa araw na yun lang ang kanilang kinukuha. So, yun po mga kapatid. At sa Exodus chapter 16 po, verse 35, mabasa din natin. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa lupain ng tinatahanan. Sila ay kumain ng mana hanggang sa sila'y dumating sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. At inutos po ng ating Panginoon Diyos kay Moses na isama para sa Ark of the Covenant. Para sabi nga po may paalala sa mga tao ang pagbigay niya ng provision sa kanyang bayan. Doon po sa Exodus chapter 16 verse 33 hanggang 34, mga kapatid, mabasa din po natin. At sinabi Moses kay Aaron, kumuha ka ng isang palyo at sidyan mo ng isang kumer na puno ng mana at iligay mo sa harap ng Panginoon upang maingatan sa buong panahon ng inyong mga lahi. Kung paano inutos ng Panginoon kay Moses ay gayon din nilagay ni Aaron sa harap ng matotoo upang ingatan. Maliban po sa pagkain, pinagkalooban din ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan ng kasuotan, pati po panyapak o sabi ng sapatos. At ito naman po ibabasa natin sa Deuteronomy chapter 29 verse 5 na sabi nga po dito, at aking pinatubayan kayong 40 taong sa ilan. Ang inyong madamit ay hindi naluma sa inyo at ang inyong panyapak ay hindi naluma sa iyong paa. Paano na kaya ang mga babae o paano kaya ang mga babae mo? Isipin ninyo na ito ay 40 taon na damit at sapatos, walang palitan mo. 40 taon na hindi nakapag-shopping o sa ating kasalukuyan ngayon ay nakapagpupay. Mabubuhay kaya ang mga misis natin ngayon o ang mga anak natin kung sa kapanahon na natin ngayon yung mga anak natin dalaga. Paano kaya kung sila ang nandoon ng panahon ngayon? Sila nagpupay, araw-araw, gusto niya, parang hindi lang isang beses magpalit sa mobile ng kapilala,
hindi lang isang beses ng gabi sa maghapon ng para minsan nakakatatlo. Hindi naman nagkala. Amen. So, yun po. Na meron siyang katignan nilalas ng Diyos na o merong sabi nga ay merong isang katignan nilalas ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay ito para punuon sa mga Israelita. Ayon kay Hunter Reed sa awit 37 verse 25 po, mga kapatid, sabi po dito, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon ay hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan niya kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Hindi lamang po sa mga Israelita noong panahon ni Moses ang Panginoon Diyos ang nagprovide, kundi sa panahon din ni Propeta Elias ng pagkain sa pamamagitan po naman ng babaeng balo sa sarita at sa pamamagitan po ng pananampalataya mga kapatid, ibinigay niya kay Elias ang ating pagkain nilang mag-ina, ngunit nangangahulugan po ito sa babaeng balo ng kanilang kamatayan o sa kanilang mag-ina. At ganito po sabi ni Elias sa kanya. Sa unang hari mga kapatid, mga basa natin sa chapter 17 verse 13 hanggang 16 na ganito po. Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang busi ng harina ay hindi makukulangan o ang pangalan ng nisman ay mapabawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ng babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Ang busi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Sa panahon naman mga kapatid ng ating Panginoon Jesus ay nakita niya ang pangailangan ng mga tao, sabi nga ay sumusunod sa kanya noon. At pagkatapos magturo ng buong araw, pinakain niya ang 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 isda o ng 5 tinapay at 2 isda. At sabi nga po, kung tayo ay nananalangin sa ating pagkain araw-araw, makikita natin ang ating Panginoon Diyos, ang siyang nagbibigay ng ating pangailangan at ibinibigay niya ito sa panahong kailangan natin. Ngunit, sabi nga po, makakamit lang natin ito kung tataglay natin ang dalawang ito. Kapatid, tanda natin, una ay ang pagsunod. Bilang mga anak ng Diyos, ay dapat tayo ay tapat na sabi na po, tagasunod sa mga alituntunin ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon po sa John chapter 15 verse 7 hanggang 8. Sabi po dito, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumaluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. At sa Hebrews chapter 10 verse 24 hanggang 25,
At tayo yung mga tinginan upang tayo yung mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa. Na huwag natin babayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang pangalawang pong dapat nating taglayin ay pananampalataya. Ayon po sa Hebreo chapter 11 verse 6, nababasa po natin mga kapatid, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Mga minamahal kong kapatid, kailangan na maniwala tayo sa ating Panginoon Diyos o tayo ng ating Panginoon Diyos ang nagpo-provide. Siya ang ating Jehovah Jireh. Hindi natin alam kung paano niya gagawin, pero gagawin at hindi natin kailangan malaman ito, pero tiyak na tiyak ko, mga kapatid, magbibigay siya. Kung tayo ay mananalangin ng buong pagtitiwala, maraming bagay ang magaganap sa ating buhay at tayo ay mababago. Mula sa pagkatakot, papunta sa pananalig, matututunan natin na ang ating Panginoon Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan. Mula sa pagreklamo, papunta sa pagpapasalamat, titigil tayo sa pag-focus sa mga ninanais at maging mapagpasalamat sa mga naibibigay sa atin. Mula sa kakulumihanan, papunta sa pagtitiwala, mamumuhay tayo na nananalig ng ating Panginoon Diyos ang siyang bahala sa pangangailangan natin sa araw-araw. Bago ako magtapos, mga kapatid, meron akong kwento na hindi man ako o bagamat hindi ako magaling ang magkwento ay magkukwento pa rin. Amen! So yun po, ang kwento ko ay medyo malungkot. Kasi sa isang ano ba yun? Tignan mo na lang. Ako ko talaga ang kwento. Doon po sa isang ang hinang ko basta ang hinang magkakatago ko. Kasi may hinang ko so kaya talagang kailangan basahin ko. Yun po ay ang kwento ko ito ay tungkol sa isang company na isang umaga malungkot na umaga na tungkol sa isang payampunan tungkol sa isang lugar sa India na may isang bata na natin bumibisita tungkol sa isang payampunan na tungkol sa bayan. Ang hirap kumuha ng istorya. Pero pag isang magaling naman tungkol sa labas ng istorya, galing mo marites. Pero pag dito mo kwento sa harap ko, ang hinahinap ko talaga. Pero yung matulit ko, doon sa orphanage sa iyo, isang umaga, talagang malungkot yung mga bata na yun nga po na makapaghandaan sila sa lamesa ng mga gamit para sa almusal nila, pero wala pang tawag ko. Wala silang nalutong almusal nila. Kaya po niyaya pa rin ng katiwala ng sa kanilang pangalan na George. Yung mga bata sinabi niya, alin kayo mga anak upang masaksihan natin ang gagawin ng Panginoon. Na sa pagkayan ko mga kapatid, nandun yung maraming mga kapag
pero wala akong kulaman ng mga ito. Sabi nga po nitong si George, umos na ang impact ng pagkain na lulutuin sa kusina at wala na rin pera doon po sa bahay ng punan para ibili ng pagkain. Ang mga bata naman ay ganun pa rin, pinatayo niya sa paligid ng mga lamesa, sa paligid ng lamesa, at hinihintay pa rin po ang kanilang almusal. At sinabi nga po ni George sa kanila, mga bata, alam ninyo ang kailangan, nasa oras na kayo para makarating sa school. Pero, ganun po, itinumon ni George ang kanyang gulo at nanalangin ng ganito. Dakilang Ama, maraming salamat sa ibibigay ng pagkain sa amin. Katapos po ng kanyang panalangin, may kumatok sa pinto at takot sa kanila ay nakatayo ang isang may-ari ng Panadria o Panaderia sa kanto na may dala-dala ng sinapay. Sabi niya kay George, hindi ako nakatulog kagabi para bang nababalisa ako na walang kakain ng tinapay ng mga bata ngayong umaga. At para bang inutusan ako ng Panginoon upang gumawa ng tinapay at ito nga, pakainin mo sila. Nagpasalamat siya sa Panadero at nagbigay ng pakulis sa ating Panginoon Diyos. Maya-maya ulit, may kumatok. At nang buksan ng pintuan na nabigyan ng punong gatas na nasira ng kariton sa harap ng companies o sa harap ng bayang punan. At nalok niya ang gatas upang may mga bata. Ang kapatid ko, matay ko naman sa atin na nakaranas ng mga natin at magiging na sabi nga po, kamangako ng pag-ilos ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya po nga lang nangyari sa bayang punan. Sa mga nagdududa, hindi po bulag, bigyan natin Panginoon sa mga pangailangan natin. Batid niya, lahat ng mga ito, lalo na po, sa pagkain. Siya lang, at wala ng iba. Ang nagbibigay ng ating pagkain, araw-araw. Kapatid, tayo po ay nalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po. Nagpapatulog ng buhay, nagpagbigay ng bawat buti, at kinakatakan mo. Tulungan mo kami at kailangan ng iyong kamay sa aming buhay. Tumanggap ng lahat ng mga bagay na mula sa inyo upang humingi at umasa dito sa iyo kahit sa aming pang-araw-araw ng mga pangailangan. At ang habang aming ipinapanalangin ito araw-araw, Panginoon, bigyan mo kami ng kasiyahan sa buhay. Ay, humingi ito